tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang, Luha. Ano ka ba naman? Hindi mo na binigyan ng respeto ang mga magulang ko. At ano ang gusto mong gawin ko? Kainin ko ang pagkain inihanda nila? Ayoko nga eh. Kung ayaw mo, hindi ka na sana umimik. Pinagtakpan na nga kita eh. Hindi ba para hindi masyadong mapahiya ang kita eh. Pero talagang hinihampuli ng magulang ko eh. Pasensya siya. Ganito ang gali ko eh. Diretsahan. Hindi naman porke ganyan ang ugali mo eh. Pagpapasinsa na lang kita lagi. Teka nga muna. Bakit mo ba ako inaaway, ha? Ipinagtatanggol mo sila? Sige, ipagtanggol mo. Pero bago mo ipagtanggol ang mga magulang mo, lisanin mo muna ang bahay na ito at umuwi ka doon sa nabubulok ninyong bahay. Betty, Narinig mo ang sinabi ko. Umalis ka sa bahay nito kung ipagtatanggol mo ang mga magulang mo. bay, ang ibig mong sabihin anak anak ni Torian na nagtitinda noong tinapa, yung nililigawan mo. Oo. Kilala niyo palang inay ko. Oo. Ikaw yung batang akay-akay ni Torian noon habang nagtitinda ng tinapa sa mga bahay-bahay. Oo. Naalala niyo pa pala ang batang yun na akay-akay ng inay. May oo naman. May iyaking ka noon eh. Hindi ka raw maiwan ng nanay mo sa bahay dahil ayaw mong mawalay sa tabi ng nanay mo. Mas gusto mo raw pang mapagod sa kalalakad habang nagtitinda ang nanay mo ng tinapa kaysa mawala sa paningin mong nanay mo. Oo nga raw eh. Anong raw? Abay talagang totoo yan. Dahil ako mismo, ang nakasaksi sa tuwing umaalis ang nanay mo umiiyak ka. Kaya nga madalas kitang lukuhin noon sa tuwing pumupunta ako sa bahay ninyo para bumili ng tinapa na sinasabi kong kukulin ko ang nanay mo at umiiyak ka. Magmerienda muna kayo bago kayo kabagin sa katatawa. Merienda na muna. Umalis ka pala ng bahay. Hindi mo man lang sinasabi sa akin. Para ano pa? Kahit naman pigilan mo ako, ay hindi ako magpapapigil sa iyo eh. Ano ka ba naman, Betty? Mag-asawa na tayo. Asawa na kita. Asawa mo ko. Dapat nalalaman kong bawat kilos mo o pinupuntahan mo. Lalo ng ginagawa ng bawat isa sa ating dalawa. Mag-asawa nga tayo. Pero hindi mo ako pwedeng kontrolin sa gusto mo. At bakit hindi? Asawa mo ko, Betty. May karapatan ako sa'yo. Karapatan? Ikaw may karapatan sa akin? Bakit? Sino ba ang nagpapakain sa'yo, ha? Sino ba sa atin ang mayroong mas maraming pera, ha? May naiiambag ka ba sa bahay na ito? Ito ngang bahay ay gastos ko eh. Nakikitira ka lang. Tapos ngayon, ang lakas ng loob mong sitahin ako? Ano? Ano ba namang klaseng katwiran yan, Betty? Marami ka ng pera. Oo. Masyado ka nang nagmamataas.
Hoy, lalaki! Bago mo nga ako sumbatan tungkol sa pera-pera na yan tanungin mo muna sa sarili mo kung ano ba talaga ang pinakasalan mo sa akin. Hindi ba pera ko ang pinakasalan mo sa akin? Pwedeng tama ka. Pero hindi ibig sabihin nun, niloko na kita. Dahil desidido na ko talaga mag-asawa. Ang gusto ko lang naman sa'yo, Betty, kumilos ka rin ng ayon sa dapat mong ikilos dahil may asawa ka ng tao. At sino ka? Para manduhan mo ako sa gusto kong gawin, ha? Sino ka? Betty, Oh, di natamimi ka. Kasi alam mo na totoo ang sinasabi ko. Isa pa, para sabihin ko sa'yo, walang halaga sa akin ang mga sinasabi mo. O sasabihin mo pa, wala ka namang maipagmamalaki. Wala kang permanenteng trabaho at lalong wala kang sariling bahay. Ano? Sinabi ng asawa mo yun sa'yo tungkol sa inay mo? oo. Kaya nagpunta ako dito. Baka ano pang magawa ko sa kanya. Ganun pala ang ugali ng Betty na yun. Bastos. Nagkapera lang, akala mo kung sino na. Ay, kung alam ko lang ito na ganun ang ugali niya, hindi ko na sana siya pinakasalan. Huwag mo na itong iparating sa inay mo. Isasama lamang ang kanyang kalooban. Talagang hindi na intay. Ayokong masaktan ng inay. Dahil lamang sa isang walang kwentang babae. Lalo ng Betty na yon. Anong plano mo ngayon? Hindi ko pa nga alam Magulo pa rin ang isip ko. Ang mabuti pa. Pumasok ka na sa kwarto mo at nang makapagpahinga ka muna. Maraming magagandang dalaga sa Taiwan, pero iba ang ganda mo. Binobolan mo na naman ako yan Totoong sinasabi ko, kahit magtanong ka pa kay Auntie Soleil, wala pa akong nililigawan. Ikaw lang ang unang-unang babaeng niligawan ko. Ano? Sa galing mong manalita, wala ka pa rin nililigawan hanggang ngayon? Magaling lang magbiro o mang-okray. Pero pagdating sa pag-ibig, seryoso ako. At kung tatanggapin mo ang iniaalok kong pag-ibig sa'yo, magpapakasal tayo sa lalong madaling panahon. Oh, Betty, naligaw ka yata. Nasaan ang asawa ko? Wala ang asawa mo dito. Umalis. Saan daw pupunta? Bakit mo tinatanong? Bakit? Wala ba akong karapatang malaman kung nasaan ang asawa ko? Karapatan? Tama ba ang narinig ko? Naghahanap ka ng karapatan sa asawa mo? Bakit ikaw? Binibigyan mo ba ng karapatan ang asawa mong malaman kung saan ka pumupunta? Away naming mag-asawa ito. Wala kayong pakialam. Meron. Dahil naririto ka mismo sa pamamahay ko. Ito ang bahay, ang ipinagmamalaki nyo. Nabubulok na ang bahay na ito Anong ginagawa mo dito, ha? Ano?
Mamahaling lugar ang restaurant na to Mamahaling lugar. Para sa babaeng mamahalin ko habang buhay. Celso, Mahal kita, Carla. At sa maniwala ka't sa hindi, ikaw ang unang-unang nagpatibok ng aking puso. alam mo, natutuwa ako at binigyan mo ako ng oras. Pero tulad ng sinabi ko sa'yo, may nobyo na ako. At ayokong iwan siya sa alanganin. Na porke dumating ka, wala na siya. Sasamantalin ko na ang pagkakataon. Nangako ako sa kanya, Celso. Mapalad ang lalaking nagmamayari ng puso mo, Carla. Lalo mo akong pinahanga at lalo mo akong binigyan ng dahilan para suyuin ka ng suyuin hanggat maibalik mo ang pag-ibig mo sa akin. Teka, kumain na tayo habang mainit pa tong pagkain natin. Celso, maraming salamat sa pag-unawa, ha. Alam mo, mapalad ang babaeng mapapangasawa mo. Ano ang ginagawa ko dito? Bakit sa palagay mo ba? Pupunta ako sa bahay nito nang walang dahilan? Sa palagay mo ba? Ay aaksayin ko ang panahon ko sa nabubulok na bahay nito? Pwede ba, Betty? Hanggat nakapagpipigil pa ako sa'yo, umalis ka na. At ikaw pa ngayon, ang malakas ang loob na palayasin ako? Bakit? Gusto bang magtagal sa klase ng kapaligiran ito? Ang pangit-pangit. At ang sikip-sikip pang bahay. Sa palagay mo, gusto kong aksayahin ang oras ko sa bahay nito? Ayun naman pala eh. Bakit hindi ka pa umalis? Uy, para sabihin ko sa'yo, aanihin kong bahay na ito. Kung ang nakatira naman eh, kwago. Ha? Nakatulad mo. Umalis ka na! Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita. Bete, Romel, ano bang ginagawa ninyong dalawa? Hindi ba Romel, dapat... halika na, umuwi na tayo. Anak, pumasok ka na sa kwarto mo. Huwag mo nang pag-aksayahan pa ng oras ang babaeng ito. Bakit? Ano bang nangyayari dito? Sige na, anak. Kami na ng nanay mo ang bahala dito. Mabuhay tayo. Romel, ano ka ba? Nasa harapan mo ako na asawa mo. Ay tatalikuran mo na lang? Wala ka ng asawa. Kaya umalis ka na sa harapan ko. Walang hiya ka. Bete, ano ba yan? Ano man ang pinag-aawayan ninyong mag-asawa, ay wala akong pakialam. Pero ang saktan mo ang anak ko sa harapan ko mismo, ay hindi pwede na hindi ako makikialam. Ganon. Di asawahin mo ang anak mo. Bastos ka! Ngayon, umalis ka na, Betty. Bago ka mauko mismo ang mananampal sa'yo. Ano bang iningiti-ngiti mo, ha? Kanina ko pa napapansin ngumingiti kang mag-isa. Ito kasing video ng ate ko habang kinakasal siya. Palibasa na may edad ng pare, kaya nakalimutang magsuot ng sapatos. Oo. Oo, nabot lang ng sakristan ng sapatos, kaya sa harapan ni na ate at ang bayaw ko, na nooy nasa harapan ng mga pare. At siya pa ang nagsuot ng sapatos. At ang bayaw ko pa ang umalalay sa pare habang isinusuot niyang sapatos. Ano? Oo,
Kaya nga, pilit namin pinigilin ang tawa namin ng mga nakasaksi sa nangyari. Pati nga ang video na yan. Teka. Umpisa natin sa umpisa para matawa ka rin. Oh, ito ang cellphone. Siya pala ang ate mo. Teka, parang pamilyar sa akin ang itsura ng ate mo ha. Naku, baka nga magkakilala pa kayong dalawa yan. Kasi iisang school natin noon. Teka, itong lalaki na pinakasalan niya, parang nobyo ko. Ha? Ang bayaw ko ang nobyo mo. Manahiya siyang lalaki. Manahiya! 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 Umalis na ba ang babae yun? Oo. Hindi ko sukat akalain na ganun kasama ang ugali ng babaeng yun. Ako rin. Nagsisisi ako kung bakit inirito ko pa ang anak mo sa babaeng yun. Naubod ng bastos. Walang hiya pala ang babaeng yun. Akala mo kung sino. Galing din siya sa hirap. Ay, wala na tayong magagawa pa. Nangyari na. Ang tanging magagawa natin ngayon ay suportahan na lamang kung ano ang maging desisyon ng anak mo. Ang balikan si Carla dahil siyang mahal niya. Hindi totoo yung sinasabi mo, Bayaw. Hindi totoo. Bawiin mo yung sinabi mo. Bawiin mo! Ang anak mo, nagsisigaw. Bakit kaya? Halika, puntahan natin siya sa kwarto niya. Sabihin mo, Bayaw, na nagbibiro ka lang. Sabihin mo! Kinalulungkot ko, Bayaw. Hindi ko rin alam na ikaw pala ang nobyo ni Carla. Nalaman ko lamang na ikaw ang nobyo ni Carla. Ang sa hindi sinasadya ipakita ko sa kanyang video nung kasal kayo ng ate ko. Ganun pa man, kung gusto mo, mag-usap kayo sa huling pagkakataon. Huwag kang mag-alala, Bayaw. Naiintindihan ko. Dapat lang siguro na magkausap kayong dalawa. At bibigyan ko kayo ng pagkakataong magkausap para tuluyan na ninyong maisara ang inyong nakaraang relasyon. Naulito lang ako sa sinabi ng ni Celso. Sana may magkausap kami ni Carla. Romel, Celso, kasama ko si Carla. Binibigyan ko kayo ng pagkakataong makapag-usap. Sige, sweetheart. Lapitan mo na si Romel. ang ganda-ganda pa rin ni Carla. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang... Romel, Carla, kumusta ka na? eto, kahit papaano, nakapagbubog na rin ako. Salamat kay Celso na naging sandigan ko habang wala ka. Alam mo, si Celso ang tumulong at malalay sa akin para ipagpatuloy ko ang buhay ko. Hindi ba natin pwedeng ibalik ang nakaraan? Nangako ako sa'yo sa pagkakataong... Kinalulungkot ko. Kakasama kaming dalawa ni Celso. Hindi. Sige, Romel. Naghihintay na sa akin si Celso.
Carla, bumalik ka sa akin, Carla. Bumalik ka sa akin, Carla. Ano ba itong nagawa ko? Ngayon ako nagsisisi kung bakit ako nasilo sa pera. Carla, mahal kita, Carla. Mahal kita. Nag-iisa ka lang. Magmula ng Huwag ipagpalit ang tunay na pag-ibig sa pera o saan mang material na bagay. Dahil kahit kailan ay hindi matutumbasan ng pera ang tunay na kaligayahan ng puso at kapayapaan ng damdamin. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. ng ating suyuan, lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.